pa po yun. Nung banggitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko, wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Yan. Dante Marcoleta for Senator. Ang sabi po ng chairman, noted. Isa ka naman nakakita ng gano'n. Daming tao, guys. Ang House of Representatives ay lugar ng pagdiniban. Doon mas susuri kung sino ang may katwiran. Daming tao. I love it. Kung hindi Dami magsasalita, pa rin ngayon. Milyon kami dito. pagkatapos Baro lang namin. Milyon. sinabi ko ba? Hindi ko na mabidyo yung iba. Eh bakit ba ako? Rodante Dahil Marcoleta. lamang sa isang manifestation ng isa sa amin, ginawa na naman ninyong isang voto proprio action. Yung voto proprio po ay ibig sabihin, ang kumite sa kanyang sarili ay pwedeng maging bistika sa sarili niya. Pero ginamit nila yung manifestation ng isa sa amin. Mali na naman po yan. Hindi po dapat ganun. Nung i-raise ko po yan, ayaw na naman po nila po. Eh samantalang ako po, I delivered a full privilege speech. Din ang pinag-uusapan nun. At ang ni-raise ko po ay yung katiwalian involving more than 3 billion pesos covering 3 annual audits of the Commission. Kahit na full privilege speech, hindi man lang po ni-reverse. Samantalang yung illegal po na privilege speech, dali-daling ibinigay kagad sa Committee on Good Government. Kahit na illegal, kahit alam nilang mali. Ito po yung Nangarati ka na. so sabi ko, Mr. Chair, bakit tayo po ang sumusuri? Bakit Pisilin mo tayo siya. po nag-audit ng confidential Pisilin fund ng Vice President? Pisilin niya kamay niya. Bakit tayo? Hindi po ba ang minanduhan ng ating saligang batas na tanging may otoridad at kapangyarihan mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission. I-raise ko na naman po yan. Ayaw pong sumagot. Ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi. Sabi ko, Mr. Chair, ilapitan mo, Mr. Chair. Huwag ka mong pumunta. Ilagay naman po natin sa konteksto at sa regulasyon. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin ko sa akin ay hindi man lang abugat? Huwag mo naman akong insultuhin. So sa puntong yun, alam po niyo, pati yung kinakain kong hopya, pinagtripan nila. Ang hupya. Kukunin pa yung hupya eh. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment. Sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan ng pagkakabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential fund. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit pong 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential fund. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit yung opisari? Hindi ba masyadong halata namang pamumulitika yan? Gusto natin liwanag. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng kapitid. Ilagay po natin
Sana man lang, kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng pagkagamit ng confidential fund sapagkat ang layunin po raw ay makagawa ng batas. Kung talagang gusto ninyong gumawa ng batas, kasi po in aid of legislation, palagi po ito ang nagagamit, inquiry in aid of legislation. Nasa saligang batas po naman talaga. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka ng nakabalangkas na batas, panukala. Hindi mo lang makumple-kumpleto sa mga nag-aatubili ka, baka merong impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao, ng mga tutulong sa iyo, para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mong panukala. Pagka ganun, alam niya kung sinong tatawag. At alam niya rin kung anong itatanong. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon. Dahil nga wala na pong rule of law, basta na lang sila tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay gumawa ng batas kung hindi usigin ang taong gusto nila usigin. Ito po ang nangyayari. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC, ang Pangulong Duterte, alam po yun. Yun lang ang tanging layunin. Sa 13 magdinig ng Quadcom, 13, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing. Ay talaga pong matatawanan. Ayaw ko na pong babae nyo. Ibig sabihin, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Diba, hindi tayo tumatapos ng pera. Sila. Anong ginawa nila? Dapat, ginawa din mga kapatid. Kanina po, mga kababayan, napanood po ninyo ang video na kung saan ay nagpahayag nagkipag sa ngayon si Pangulong Marcos sa nabungong impeachment laban sa Pangulo. Ulitin ko lamang po yun. Sabi niya, kung ito po dun sa pagsasakuan, this is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time and for what? For nothing, for nothing. Sabi ko dito, none of this will help improve a single Filipino life. As far as I am concerned, it is a storm in a teacup. Sa tempest in a teacup, ang ibig sabihin, isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Napakalaki ng problema ng bansa nila. Ito ang ating atupagin. Ito yung gustong mangyari ng Pangulo ng Republika.